Yes, good morning, Next Gen International. Hi, hello everyone. My name is Gemalis Francisco, your host this morning. Welcome to Next Gen Power Hour. Ayan. So before we start our training, let me give you, hi Mentor Glenn, let me give you this powerful statement. No? It's not prospects that buy, it's prospect that buy, not suspects. No? For today's training, we will learn how and where to find a perfect and quality prospects and how to invite them effectively. We have an exciting topic to cover this morning, so please make sure you have your entire team tuning in with us today. Yes. And I'm happy to note, no, teka, I'll check my screen. Ayan, I saw familiar names. Ayan, tuning in this morning. Hello, 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 guys. Good morning po sa inyong lahat. Thank you so much to all the support, no, to our Zoom training this morning. Ayan, so before we before we start, no, let's pause for a while for a minute of prayer. Yes, good morning, everyone. Our dear and merciful God in heaven, thank you for gathering us today. Grateful for your guidance and for protecting us from danger outside. Thank you for giving us another opportunity to learn and equip ourselves to be effective and be the good news to people. May you open our minds and our hearts to truly absorb all the knowledge and experiences from our beloved speaker today. Forgive all our sins and lead us to be worthy on your most holy name. We ask all of these things in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen! Grabe! Good morning, Next Gen. Grabe, no, ang taas ng energy natin this morning. Ganito pala talaga yung nakapag-breakfast. Grabe, hindi kasi ako talaga sanay na nagbe-breakfast. Especially now, nakasali ako sa 28 days challenge season 2. So naka-intermittent fasting po tayo, guys. So hindi po tayo nagbe-breakfast talaga usually. But because of this Zoom and training yan, guys, so nag-breakfast tayo today. Syempre. And it's actually my first time to do the hosting. So when Mentor Jenna asked me for a hosting job this Wednesday, talagang I never had a second thought. Sabi ko, yes, Mentor, go ka agad. Grabe, no? Kasi sabi daw nila, kapag nag-accept ka daw ng service of hosting, kasi diba, ang next na daw niyan is rank advance. Siyempre, sino ba naman ang ayaw mag-rank advance, diba? So, ayun. So, thank you, Lord, for this perfect weather today. Although we have a high heat index, di ba? Napakainit po talaga ngayon sa Metro Manila, guys. Aminin niyo yan, napakainit po talaga. But despite of the heat, no, high heat index tayo talaga dito sa Metro Manila. Actually, hindi lang dito sa Metro Manila, guys, eh. All over the Philippines talagang napakainit. Although sa ibang bansa, parang umuulan yata sa kanila, no? Pero dito, grabe. Sabi nga nila, lalabas kang Diyosa, uuwi kang Bilasa. Ganun ka grabe yung init dito sa Metro Manila. But despite of that, we are so thankful and blessed because God gave us a perfect weather. Diba? If you are agreeing with me, guys, please type perfect. Ayan. Please type perfect, guys. I want to see your comment down. Perfect. Ayan, sige nga, kung nag-agree kayo sa akin, no, na God is wonderful, di ba? God is so amazing, God is so perfect. You know why? Because He gave us a healthy life, no? He gave us, He gives us protection, no? And at the same time, ito talaga, mag-agree kayo sa akin, it's because we are all beautiful and good looking. And that is because we have an antioxidant content found in Usana products. Ayan. I saw all your perfect comments, no? Grabe. Perfect talaga ng weather natin today. Ayan. I'm sure everybody is so excited to meet our speaker this morning. Kahit ako, I'm so excited to meet na rin.
Okay, pero but before that, no, let me share to you some of our house rules. Ayan, okay. Our house rule, pay attention to your video, mic, and screen share settings. Always keep one chat room appropriate. Designate your workplace. Make sure that it's well lighted and has appropriate background. You may also opt to use a virtual background. Please refrain from lying down. So kapag inaantok pa kayo ngayon, mami, nakahiga pa kayo ngayon, please, 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 tumayo kayo and make sure na all attention, all eyes here sa Zoom natin kasi any single words na ma-miss out ninyo dito sa Zoom natin, sayang naman kasi libre na nga itong training natin. So dapat talaga nakafocus tayo, alright? Communicate with the host through available Zoom buttons, by raising hands, responding yes or no, or etc. Okay, thank you for being on time and for dressing appropriately. Ayan, so we are requesting then everyone to turn on your camera para naman makita natin kung totoo ba talaga na gwapo at magaganda ang nasa Next Gen International. Come on guys, kailangan mag on cam kayo. Ayan, ayan. And then have a pen and notebook and be an attitude of learning. Ayan. So everyone should be on cam na ha. Kasi kailangan proud tayo na lahat tayo is good looking and beautiful dito sa Next Gen International. Grabe. Okay. So yung mga nasa work, okay na rin yan. Sige, kahit mag-off cam na kayo, basta nakikinig po tayo, no? Okay. And now that we are all set up, without further ado, ayan, let me properly introduce to you our speaker for today. Are you all guys excited to meet our speaker? Come on, I want to hear. Ay, hindi ko pala kayo marinig. So, I want to see your comment. Yes, come on. You want to hear our speaker na yan? Comment, please comment. Yes, guys. Yan, come on, come on, come on. Ayan, thank you so much for your comment. Yan, comments please on coming. Keep on coming, guys. Ayan, grabe, ang dami na natin sa Zoom. We have 41,000 viewers. O 42,000 viewers na tayo. Grabe, ang dami natin. I-manifest natin talaga yan. By the way, we are also live via YouTube. Ayan. So, sa mga maliliit, pwede niyo pong panoorin yan via replay sa YouTube. Ayan, okay? Let us all introduce na our speaker. Our speaker is an educator with a college degree in psychology and master's degree in special education. Grabe. Was a college instructor for 7 years. Grabe. In USANA, he is a premier platinum play setter. Grabe, no? A multiple travel and lifestyle in Asia Pacific growth qualifier and a ₱1 million achiever. Grabe, grabe ang speaker natin ngayon. So let's give it up for our Ruby Director, Coach Glenn Rogacion. Yay! Yun, good morning everyone. Napakagaling naman ng host natin. Palapakan natin yung first time din yung mag-host. Parang hindi namang first time yun eh. Di ba? So Ay, good anyway, thank morning, you so Coach. much, Coach Gemma Liz. Correct me if I'm wrong. Tama ba yung pagkaka-mention ko ng pangalan mo? Tama, Coach. Tama, Bigyan ko Coach. naman ng justice Perfect. yung pangalan niya, di ba? So again, magandang lalaki po ako sa umaga. Okay? So, wala pong kukonta kasi po ako po yung speaker ngayon. First and foremost, I would like to acknowledge Coach Jenna. Yan, thank you so much Coach Jenna for inviting me sa ating Power Hour. And I'm really excited to add value sa inyo guys, especially sa mga first timer na makikilala ako. Sino po dito yung mga first time na makikilala ako? Diba? Baka pag na-meet nyo in person, ma-disappoint po kayo eh. So maganda umaga po sa inyong lahat. Type me nga, sino dito yung first time na nakilala or makikilala ako or ma-meet ako mapapakinggan this morning. Wow! Okay, ay, dami pala natin. Ako, huwag kayong mag-alala. Okay, so first time ko lang din makikilala ang sarili ko today, this morning. But anyway, I'm really excited to add value to you guys. And binigyan tayo ng, ilang oras ba tayo dito, Coach Jenna? Okay, taga yan. Unmute myself. Yan.
So again, thank you so much and let me share to you guys my screen para at least mas maganda yung kwentuhan natin at tuloy-tuloy yung ating kwentuhan. Taga saan ba yung mga ano natin, mga viewers natin? Ang dami pa lang din nakakilala sa akin, no? 'Di ba? Teka, paano ba tayo sisikat pa nito? Okay? So ayan. Taga saan ba mga viewers natin this morning? Can you please type your location para at least ma-shoutout naman natin yung mga viewers natin. We have from Cavite, Laguna, QC, what else? Keep it coming, guys. Iloilo, wow, ang layo. Fairview, Pasig, Macari, Bataan, Mandaluyong, Quezon City, Batangas, and so on and so forth. So we are already, sabihin natin later on, siyempre may mapasok pa dyan from other countries as well. So good morning, good afternoon, good evening kung nasaan ka man ngayon. So pinaka-role ko this morning is to tell you about prospecting and inviting. Okay, sino dito yung gustong huwag mahirapan sa prospecting and inviting? Type me sa chat box. Sige nga. Kasi teacher po ako, kaya mahilig po ako magtanong ha. And I really want you to become more participative sa ating discussion this morning para malaman ko that you are still alive and kicking dyan sa Zoom, di ba? Baka mamaya, ZZZZ na yung reply mo dyan eh, okay? Ayan, so yan, marami sumasagot, me. So sabi lang sa amin ni Mentor Mel, kung ayaw mo lang mahirapan mag-prospecting and inviting at ayaw mo ma-reject, isa lang sinabi sa amin ni Mentor Mel, huwag ka daw mag-invite. Okay? Huwag ka daw prospect. Hindi ka mare-reject. So, ano ibig sabihin nun? It's common, okay? It's naturally, by nature, mare-reject ka, magkakaroon ka ng mga objections or rejections na mararamdaman day by day as you really push your business. So, type agree kung yayakapin mo yan at mamahalin mo ang rejection. Okay, yan. Very good sa mga sumasagot. Ito mga talaga yung mga yes upline to eh. Okay? So let me tell you my short story with Yusana. Okay? Paano ko nakilala si Yusana? Ano yung background ko prior to Yusana? So maybe you're thinking baka si Coach Glenn is before may idea na talaga siya or may experience na siya or magaling na talaga siya. That's why nakakapag-prospect siya or nakakapag-invite. Sa mga runners po natin ng mga PPS, shout out sa inyo. And I would like also to shout out those people na ginagawa siya sana part-time kasi meron ako nakita kanina nasa work pa. Congratulations, di ba? Hindi naging hadlang ang trabaho para hindi ka makatin ng training. So okay lang gawin mo akong podcast, di ba? Ngayong umaga. So ayan, so i-full screen natin to. Ayan, so to tell you more about my background, so my name is Glenn Rogacion and aking fiancé si Monique Ibadlit. We've been doing Yusana now for 10 years. Woohoo! 10 taon na po kami sa Yusana. Isang dekada na po kami sa Yusana. So ginagawa ko lang po dati ang Yusana part-time for 2 years. Okay, pero hindi po katulad ng iba na nag-file ng resignation, ang ginawa ko po, awol. Okay, so hindi po ako pumasok sa trabaho. Yes! So, di ba, ang saya ron? So, paano po ako na-invite sa Yusana? So, to tell you more about myself, so this is my family. So, 6 po kami magkakapatid. Ang nanay ko po ay isang professional labandera. Ang tatay ko naman po ay isang mangangalakal ng mga gulay-gulay. Okay, so, anim po kami magkakapatid, isang babae at 5 po kami lalaki. So, dalawa na lang po kami sa magkakapatid na wala pang pamilya. So, syempre, hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Syempre, kasama na doon yung nangarap tayo. Kasi, syempre, alam naman na ang background ng family ko. Now, paano ba ako nagsimula sa Yusana? Pero prior on that one, ano ba ang background ko bago nakilala si Yusana? Kanina, binanggit is I'm a former sped teacher slash college instructor. So, mahilig po talaga ako sa pagtuturo ng mga batang may special needs. Kaya na-invite po ako dito, very excited po talaga ako eh. Okay. Okay. Sobrang gaan po ng loob ko sa inyo. Hindi ko alam kung bakit. Magagaan po talaga ang loob ko sa mga special eh. For me, you're very all special. Okay, so katulad na nabanggit kayo na ating host, 2 beses din po ako nag-aral in terms of masteral. Bakit? Sa academy po kasi, the more na mas mahaba ang title mo, the more na mas lumalaki ang kita mo. So meron ba tayong mga dakilang guro dito sa Zoom training natin this morning? Type me nga kung meron tayong teacher this morning. Ang suswerte yung mga nagtuturo ngayon eh, no? Kasi alam ko bibihira sila pumasok sa school dahil because of the heat index. Grabe no, heat. Ay, meron tayo si Ma'am Cecilia. Me, part-time college instructor. Ayan oh, former teacher. Siguro full-time na to, Yuzana. 'Di ba? So shout out sa mga dakila nating instructor, teacher, 'di ba?
yan ang isa sa mga noble profession. Kasi bakit noble? Kasi alam mo na, marami tayong naiipon. Payslip at uniform. Yay! Okay, so kaway-kaway sa mga teacher natin. Marami po ako naipon. So for 7 years of teaching, 'di ba, nangarap ko talaga ako na magkaroon ng magandang title sa pangalan. Okay? Nangarap din po ako maging isang college din. That's why nag-aral ako na nag-aral. So I'm also licensed teacher. So yung first masteral degree na kinuha ko po is Guidance and Counseling in De La Salle University, Dasmariñas. And the other one naman is sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. So natapos ko ba sila? Yay! Hindi din po. Okay, units lang po ang pinagkukuha ko diyan. Okay, bakit? Kasi nakilala ko na po sa Yesana 2014. So paano ba ako na-invite sa Yesana? Okay, because of too much addiction sa trabaho, okay, naging addiction ko na siya dahil mahal na mahal ko ang trabaho ko, no? Kunwari, yan po ang naging itsura ng taong addict sa trabaho. Isa po akong OFW, over fatigue worker. So kaway-kaway po sa mga OFW natin dyan. Ganyan po ang mararanasan natin. So bakit ba ako na-involve sa iyo sana? That time for 7 years of teaching, marami na ako nararamdamang health concern. Nagkaroon ako ng astigmatism, allergic rhinitis, at the same time constipated. So makikita nyo sa picture na yan, sa larawan na yan, kung yan ang mag-o-offer sa'yo ng multivitamins, magdududa ka. Mukhang mas kailangan niya, 'di ba? So, literal alagang stress po tayo. Okay, so 2014, I was invited to Usana. Simple lang ang ginawa sa akin ng co-teacher ko. So, ito, papakinggan niyo mabuti kasi style na rin to ng prospecting. She didn't invite me directly to listen about Usana. So, ang ginawa niya sa akin, binigyan niya ako ng libreng multivitamins kasi I don't want to listen to any type of network marketing kasi marami napunta sa school niyan. Very common yan sa school. Kung teacher ka, na-encounter mo yan every now and then kasi meron co-teacher doon, mag-i-invite, magpapaseminar daw. Okay, so makikinig ka naman. So yun pala, mag-o-offer ng kawali, sabon, kape. So hindi ako believe that time. So saradong-saradong isip ko that time. So ginawa ng co-teacher ko ibang style. Binigyan niya ako ng libreng multivitamins for 5 days. So yung 5 pairs na yun, binigyan niya ako. So maganda ngayon sa'yo, sana meron tayong Ziploc. So pinatry niya sa akin yun for 5 days. So I really love the effect. Yung 3 days pa lang gustong-gusto ko na effect, especially sa constipation. Yung pagiging constipated ko, nag-regular bowel movement ako. So I love it. So after 5 days, lumapit ulit ako sa co-teacher ko. Kasi naalala ko, sabi lang niya sa akin, pampapogi at papagandang lalaki lang daw yung product. So sabi ko, sige, try ko yan. Diba, sino ba maayaw gumandang lalaki? For after 5 days, eto na, naubos na yung product. So bumalik ulit ako sa kanya, sabi ko, ma'am, pahingi po ulit ako. Sabi niya, wala nang libre ngayon. Ah, wala na pala libre. So hindi niya na ako binigyan. So sinama niya na ako ngayon sa Makati office. Sabi niya, gusto mo malaman kung paano makakabili. Sabi ko, sige, sa pa makakabili niya. So yun, to cut the long story short, dinila ako sa Makati. During that time, ang nagpapaliwanag po is no other than our beloved mentor Mel Clarion. So Ruby director siya that time. Okay, siya yung nagpapaliwanag ng products and business sa stage. So kung sino man din nakakilala sa kanya, nakakalungkot, 'di ba? Dapat kilalang niya siya. So siya yung nagpapaliwanag. So I was really amazed pagdating sa pagpaliwanag niya ng product at the same time, lalo na yung opportunity na yun sana. Sabi ko, ang galing naman itong komedyante. Kung kayo si mentor Mel, napakagaling niya, di ba, magpatawa. So doon ako lalo na amaze sa kanya kasi engineer siya but yet napapaliwanag niya yung products ng very well. Yung alam na alam mo, para siyang nasa MD, PhD, mukhang doktor pero hindi doktor. So doon ako na-amaze. So sabi ko, sige, gagawan ko yan ng paraan. And I start doing Yusana. So, paano ako naka-join sa Yusana? So, alam mo naman ang style ng mga Pilipino, kay mga handaan, may mga big time event, mangungutang tayo, di ba? So, kailangan natin mangutang. So, nag-start po ako, to be honest guys, disclaimer lang po to, sabihin natin totoo pala, aminin ko na ngayon dito, nag-start lang po ako ng 100 points. O, di ba? Pwede pala yun. Grabe, ano? Kaya umahanga po ako sa mga taong nakapag-start kaagad ng mga 3 Business Center package, nakapag-start ng 300 points, 200 points. But me, I've started doing Mayusana at 100 points. Literal, yung account ko po nakalagay na no business center. Grabe, no? So, ginawan ko lang po talaga siya ng paraan. So, kung ikaw, ginawa mo ng paraan na mag-open ka ng 3 business center, good for you. I-workout mo na yan. Kung ako nagawa ko ng 100, definitely kayang-kaya mo yan. Okay, pwede pala yun, no? Yes, pwede po yan. Now, ito yung naging pitfalls ko why I don't want to really indulge or sabihin natin karirin yung Juzana way back 2014. O bakit ano yung mga reason ko why I cannot start? Number one, I don't have money to start up. So sabi ko nga sa inyo, nag-start ako sa very small capital with 3 pairs of essentials
benta, upgrade, benta, upgrade, benta, upgrade. Ang malupit pa to, hindi ko alam pala, pwede pala mag-setup every other week. O, so binibili ko siya regular price. Diba? Imaginein mo yon. Number two, I don't have selling skills. So lumabas na lang po yung selling skills. Bakit? Kasi sino ba namang ayaw kumita ng dollar commission? Okay, so lumabas talaga yung literal na selling skills natin. Number three, I don't like network marketing. Okay, katulad ng binanggit ko sa inyo, ang gusto ko lang talaga mamamatay ako at tatanda ako at mamamatay sa pagtuturo. Ganyan ang priority ko before. Ganun ako ka-addict sa pagtuturo. Number four, it is really outside of my comfort zone. Sino dito yung pinapangarap niya talaga since grade 1 ka, pinangarap mo mag-isang network marketer? Di ba? Wala naman. Wala naman nangarap dito nun eh. Iba-iba tayo ng profession, iba-iba tayo ng background. But yet, we are here this morning to learn about how really network marketing really works. Tama? Okay, eto yung naging punot dulo kung bakit ko siya ginawa ng paraan at bakit ko siya kinareer. Sino ang ayaw kumita ng dollar commission in the Philippines? Given the fact that the products of Usana is napakaganda talaga. No question at all. Okay? Naramdaman ko yan within 5 days. Sino dito mag-a-agree sa akin na within 2 days or short term of days after taking the products, you feel the difference ng Usana. Literal Usana difference. Diba? So, common na yon, given na yon. Pero yung pinaka-highlight talaga is to have an additional income. We have different aspect or goals in life. Bakit tayo nag-join ng Usana? Pero pinaka-bottom line kung bakit ko siya ginawa is to really earn money with a dollar. Tapos literal na nasa Pilipinas ka, tapos gastos mo, Philippine peso. It's really an advantage for me. Sabi ko, kailangan ko itong pag-aralan, kailangan ko itong karirin. So now, naramdaman ba namin yung mga rejection, objections, yung mga ways to success? Akala ko kasi magiging madali. Kaya akala ko magiging smooth. Akala ko magiging ano lang siya, easy joyride. Pero actually, hindi. There are what we call yung mga steps na yan or yung ladder na tinatawag natin. Nandiyan yung insult, frustrations, rejections, failures, mistakes after mistakes after mistakes. So yung insult, yun yung pinaka-worst na naramdaman ko. Kaya lagi ko itong kinukwento eh. Way back the time na nagtuturo pa ako, di ba syempre, kung naalala nyo pa, yung bag po natin ng Usana is kulay blue pa that time, yung Usana Eco Bag na blue. Okay, so bit-bit ko po yan sa school. Syempre, confident ako, mayabang ako, di ba? Syempre, ibebenta ko yan, iaalok ko yan. Di ba? Kahit alam kong walang bibili. Okay, basta bit-bit ko lang siya to promote. So, nagpasok pa lang doon sa college, sa gate pa lang, sinalubong na kagad ako ng mga co-instructor ko. Nakita kaagad nila yung kulay blue na bag at sumigaw kaagad yung sa mga co-instructor ko, ayan na si Sir Glenn, lumayo kayo, bebentahan kayo niyan. O imagine mo yung feeling no, no? Yung manliliit ka kasi sa gate pa lang, nasa quadrangle ka pa na ng school, maririnig ng mga estudyante, co-teacher mo, and so forth. Parang manliliit ka talaga. Okay? So yun yung nakakalungkot doon. Yun yung first ever insult ko, nararamdaman. Nagraran pa lang ako ng PUPS noon. So sabi ko, tama ba yung pinasok ko? Okay, marumi ba to or mali ba yung ginagawa ko right now? Mag-o-offer ako ng multivitamin. So, pinansin ko ba yon? Hindi. Frustration, rejections, failure, and mistakes. Now, who among you here, guys, na Zoom right now, na nararamdaman din to? Because akala natin magiging smooth lang, no? Kasi nung pinapaliwanag, ang bilis eh. Binilugan-bilugan ka lang. Left and right lang daw. Basic lang daw yun. Binary, di ba? Pero hindi pala. Okay? We cannot avoid this. Let's be honest. Pero I'm going to add something to you guys this morning para at least ma-minimize natin yung pagkakaroon ng rejection, okay? Yayakapin natin yan, mamahalin natin yan this morning. Now, syempre nagtuloy-tuloy kami for 10 years and these are the results of our hard work. So disclaimer lang guys, lahat na ipapakita ko sa inyo is because of hard work, commitment, and dedication with the business. So hindi po ito business guarantee. Alright? Wala dito yung sasabing, wala kang gagawin, yayaman ka na. Okay? Wala pong ganun yun. Wag po kayong papaniwala doon. Okay? So, lahat po ito tatrabahohin natin, lahat to i-workout natin. So, paano yan? Ito yung mga naging results. So, we have started from 2014, from January 8. Again, ulitin ko, and emphasize ko talaga, 100 points lang po ako. Okay? And then after that, we became sharer. That's the first $50. Believer, builder, director. As you can see here, makikita nyo naman dyan sa screen nyo guys, it's the same year from February to April to May to June, we became director. So we earned our first $600 part-time. So pwede po kayo mag $600 in a week part-time. So sino ba naman yung gusto or ayaw ng
30,000 in a week, di ba? So that's a good income. That time, ang palitan lang nun is nasa 40 plus. So that was 27,000 pa lang. Ay ngayon, 53 pesos. And then the following few months, same year, 2014, we became Silver Director. And then the following year, Gold Director, then Executive Gold Director, and then Ruby Director. So matagal na po kami sa Ruby Director, 'di ba? So nilulungot na po kami. Okay. Pero wala po tayong choice. Bakit? Ang sunod na kulay na diyan is green and the blue. Okay, yun ang pinaka-exciting part. So like you guys, nag-start din po kami sa pinakamababa. So wala po dito nagsimula agad nagkaroon ng magandang rank advancement or major rank advancement. We have started from scratch. Literal, pinag-aaralan po namin siya as we grow our business. So, for travels naman, sino dito yung makagustong maka-feel ng free travel ng Yusana? Okay, type me or fire emoji na lang kung gusto mo magkaroon ng maka-feel or makaramdam ng free travel sa Yusana. Tayo yun, guys. Sino ba namang ayaw ng libre? 'Di ba? We want to travel. We want to unwind, especially if ikaw yung tipo ng tao na toxic na pagod na sa trabaho, lahat na, okay? Gusto mo mag-relax. Siyempre, gusto mo may kasama ka. Kasi pag ikaw lang, magastos, 'di ba? Sabihin, ano, kung gusto mo magsama ng iba sa labas, magastos yan. Pero sa sana, literal, pwedeng-pwede, good for two pa yan. So, ano yung first travel incentive namin? This was in Maldives. Ano pa? Quick na lang to kasi mas mag-focus tayo doon sa prospecting and inviting. In Dubai, okay, yun yung pinaka-gusto ko. Ano na to, pang ilang anniversary na namin to. Okay, pang 8-year anniversary namin as a couple. So, we celebrated our 8-year anniversary dyan sa Dubai. Buti na lang, libre siya ng company, di ba? Imaginein mo yun, pwede pala mag-Dubai tapos sagot ng kumpanya. So, nakakatuwa pa dyan kasi merong pocket money. So, before, bago ka makakuha ng pocket money sa Yuzana, kailangan level 2 ka para makakuha ka ng $500 subsidy, cash subsidy. Pero right now, anong level lang meron? Anong level pala bago ka makakuha ng cash ngayon? Parang level 1 lang, pwede ka na makakuha ng $500 eh. Tama? So, kailangan mo ng 20,000 growth before para makakuha ka ng $500. Pero right now, it's really different. Level 1 pa lang, may $500 ka na. Can you imagine? Pinapadali na ng Yuzana. Asian Cruise, kasama ko na dyan yung mga leaders ko. That's the really amazing part. Bakit hindi na lang kami? Kasama na namin yung mga leaders namin under our team. Okay, during the pandemic, so ano yung pinaka-highlight? Di ba lahat naman nag-online? Ano yung pinagkaiba ng Yusana online natin? We were able still to have a free travel. Hindi nga lang sa ibang bansa because lockdown pa yung mga bansa during that time. Ito yung Go for Growth. So saan pinadala? We've been to Boracay many times pero yung Shangri-La, isa rin sa mga bucket list natin. Hindi tayo makapunta dyan kung wala kang budget. Buti na lang libre din siya ng company. Ang highlight dito, pinaka gusto ko emphasize, pati yung RT-PCR test namin, sinagot ng Yusana. Oh, during that time, magkano swab test? Buti na lang libre siya. Lahat yun, si Yusana nagbayad. So, literal, wala kami ginastos dyan. So, nagkaroon kami ng comparison, 2016 in Maldives, then 2021 in Boracay. Ang galing, no? Buti na lang, meron tayong ganitong opportunity that you're going to work it out. Ito yung pwedeng ibigay sa'yo. Again, hindi tayo puro trabaho lang. May time para mag-relax ka. And for free. Gusto nyo ba yun? 'Di ba? Ako nga 7 years nag-work, ni Pansol, hindi ako pinadala ng school namin eh. 'Di ba? So, masaya na ako sa mga gardenia kasi field trip 'yon kasama lagi teacher. And then last year, so we are able to hit our Tusos, which is sa South Korea. Kasama na dyan yung convention. So nakakatuwa lang, syempre, visa assisted tayo na Yuzana. 'Di ba? So, yun yung pinaka-amazing part kasi we are supported with Yuzana. And ang pinaka-highlight doon, I was able also to propose to my fiancé. 'Di ba? For how many years kasi we've been together? For 15 years tomorrow, 'di ba? As a couple, as boyfriend and girlfriend. Tinalo po namin ng Katniel. Okay? So, doon na po tayo nag-propose sa South Korea. Pagkakataon na natin yan, di ba? So, let's take the chance to have that opportunity. Sagutin nyo sana ang travel. Kung may partner ka, sagot mo naman yung proposal. Sobra-sobra naman kasi yung sana pagagastos niya para sa'yo. Diba? So, that was South Korea. And then, pero ito yung pinaka-memorable para sa akin. That was November last year. Bakit? Kasi ang mother ko is already 69 years old this coming September. And I'm very thankful at her age, nakakatuwa, for 10 years, wala po siyang maintenance drugs. Only Yusana touches her cells. Literal. So kung ikaw, di ba, nangangarap ka ng parents mo, walang maintenance drug, palaklakin nyo talaga sila ng Yusana literal. Palaklakin nyo po, wag nyo po siyang paiinumin. Magkaiba po yung inom sa laklak eh, kasi pag laklak inom, tinitipid yan. Pero laklak marami yan, okay?
So since 2014, pinapainom ko na po ang Usana ko. Ang nanay ko ng Usana. And at the age of 68 years old, no maintenance at all. Even mga doctors pa nagpapalab po siya nagugulat kasi 68, walang maintenance. Zero. And ang pinaka-amazing dyan, sinama ko po siya sa Royal Caribbean Cruise last November. Di ba may mga kasama ba ako dito, ka-batchmate ng Royal Caribbean Cruise? Type, minga kung naandito ka. Di ba? Congratulations din sa'yo. Grabe yung travel na yan. Kasi bakit? Libre ulit yan eh. And Royal Caribbean Cruise is napakamahal. If you're going to inquire sa mga website nila, and this cruise, ito yung sinakyan namin, is biggest sa Asia to. Yung sinakyan namin. Okay, so literal, libre yan ng company. Wala kami ginastos dyan. First time ng nanay ko makalabas din ng Pilipinas. Di ba? Dati naghahawak lang ng batya, ng fishnet, ng tabla. Pero nakaka-amaze kasi binuhay niya kami sa paglalaba is na-experience niya yung ganitong travel incentive at the age of 68 years old. So, ang tawag natin dyan is payback time. But it's really unforgettable para sa kanya. Kasi syempre, again, nagkakaedad na ang ating mga magulang. Pero nakakatuwa dyan, nakakapag ano pa yan, go na go pa yan sa mga lakarin kahit 68 years old na yan. Okay? Syempre, pagdating naman sa investment or pag-provide para sa aming future ng aking partner na si Coach Budik. Shoutout sa aking fiancé, nandito siya ngayon sa ating Zoom. Shoutout sa iyo, 'di ba? Okay. So, we were able to provide, of course, number one is yung sasakyan. Okay? Hindi siya luho for me, for us. Bakit? That is what we call the walking advertisement or walking, sabi natin, parang nagpa-franchise ka. So, literal, dala-dala mo yung negosyo mo. For us, it is an investment. So, kung feeling mo, kukuha ka ng sasakyan, kung nag-work ka ngayon at kukuha ka ng sasakyan, pero hindi mo siya gagawing asset or asset pagkukunan ng income, definitely magiging liabilities lang yan. 'Di ba? So, babayaran mo yung monthly. Pero sa Usana, kung gagamitin mo yan pang market, pagpunta sa mga lugar na hindi mo napupuntahan before, pag-deliver ng mas mabilis pagdating ng mga products para at least makausap mo din yung mga customers mo, maganda. Okay, dyan na maximize namin ang negosyo namin. And of course, pagdating naman sa property, yan, dating lupa po yan, okay, nakatayo na po dyan yung bahay. So, yun yung pinakamaganda dyan. So, this year lang, so, ano na namin yan, tawag doon, nag-move in na kami. So, even after wedding this year, may uuwian na. So, yun ang pinakamaganda doon, di ba? And literal po, sasabihin ko sa inyo, ito yung totoo, Usana really provides. Si Usana lang po lahat ng gumastos ng yan. So, syempre, kapalit nun, kakibat nun, tinarabaho namin. So, hindi po kung binibigyan niyo sana ng paycheck every single week nang walang ginagawa. So, kailangan may tinarabaho. So, ano ibig sabihin nun? Kaya po talaga siya. Literal po kahit toyo, asin, paminta, betchin, or whatsoever na kailangan po namin dito sa bahay is yung sana po ang gumagastos niyan. So, literal, ito na po yung aming bread and butter. So, consider ko na po ang Usana as my work. So, kung full-time ka na ngayon, consider mo na si Usana as your full-time work. Diba? Now, eto na tayo sa exciting part. Okay, type exciting part. Bago ko ipalabas yung ating, ano ba yung sekreto natin? What is our secret? So, from the title itself, prospecting and inviting. So, di ba, nakita nyo, ang ganda ng journey, nagkaroon ng magandang results, nag-income, nag-travel, nakapag-invest, and whatsoever. And ano ba yung pinaka-bottom line? Go back to your basic. Ano yung basic natin? Ano yung secret natin? Actually, hindi naman secret kasi kung na-basic ka na ng coach mo, definitely alam na alam mo to. This is what we call prospecting and inviting. And this is the exciting part. And again, disclaimer, kung ano man na-discuss ko ngayon, it can be magiging maganda ang results mo and I'm very happy for that. Makapag-add ako ng value sa'yo. If hindi man, readjust ka lang ulit kasi hindi naman, there's such thing na, there's no such thing as one size fits all. So, ibig sabihin ko, ituturo ko sa'yo mag-fit. Congratulations. Pag hindi, adjust ka ulit. Baka konting idagdag, may polish. Ganun ang gagawin natin, ha? Okay, para at least hindi ka ma-disappoint. Hala, ginawa ko lahat naman ng sinabi ni Coach Glenn. Bakit walang nangyari? Again, readjust. Okay, kasi hindi lahat mag-fit. So, ito na siya ngayon. Let's go to our prospecting 101. Okay, paulit-ulit to lagi binabanggit sa atin ng mga coaches natin or even to you as you listen right now. Paulit-ulit itong binabanggit sa'yo. List down daw at least 100 names to 200 names without prejudging. Right? So, I'm still doing it even though 10 taon na po kami sa Usana. Maybe you're going to think, nauubusan ba ako ng prospect? Mamaya ko na sasagutin yan. Okay, 10 taon na po kasi kami, baka wala na ako na-invite, no? Hala, samantalang ikaw, 1 month ka pa lang, sabihin mo sa sarili mo, wala na ako na-invite, di ba? Samantala kami 10 taon na, hindi naman nag-worry.
Okay, list down names, 100 to 200 names without prejudging. Okay, type mo nga sa chat box, without prejudging. Natutunan ko din to sa isang speaker natin from South Korea. Okay, ang hirap lang tandaan ng pangalan kasi syempre ang hirap banggitin, okay? Pero sabi nga niya, continuously talaga prospect siya regardless kung anong profession, anong itsura, binibigyan niya ng calling card, kumakausap siya ng tao without prejudging, which I really love. Okay? Pangalawa, divide your list from hot, warm, and cold. Mamaya bibigyan ko kayo ng example ng mga napa-join ko using the hot, warm, and cold. Para ma-excite kayo, ay pwede pala talaga, no? Mamaya papakitaan ko kayo. So, sino-sino ba yung mga hot market natin? These are the people that you know the most or with your strong connection. Konting kwento lang, when I was invited to Yuzana, ang first person na in-invite ko po sa Yuzana is no other than my fiancé, si Coach Monique. Siya po ang kauna-unahang kong in-invite. If you're going to ask me why, sige, type nyo dyan sa chat box, why. Sige, type nyo. Yan, very good sa mga nagtatype. Hindi para mapa-join siya. Simple as that. Okay? As a family, consider na siya as a family member. For me, I do believe, di ba? Kung ang family member mo 100% know what you are doing, they will support you. Hindi ibig sabihin mapa-join ko sila right away. Bonus na lang yun kung mapapa-join ko sila. Pero yung alam nila kung ano yung ginagawa ko, they can support me emotionally. Malaking factor yun. Di ba? Baka mamaya yung mga kaibigan mo na or sabi mo coworker mo na invite mo na tapos yung nanay mo hindi niya alam may Yuzana. Di ba? Healthy na yung nanay ng kaibigan mo, yung nanay mo hindi niya alam may Yuzana ka pala, hindi mo sinabi sa akin. Okay? Ang girlfriend mo or boyfriend mo, selos na, hindi pa rin niya alam, nag-Yuzana ka 5 years na. Okay? Diba? So literal, ang una mong i-invite kung bago ka, your loved ones. Para they know what you are doing so they can support you. Hindi naman literal, mapa-join mo sila, bonus na lang yon. Pero to support you and to give you market, referral as well, because alam nila na ginagawa mo si Susanna, definitely malaking factor yun. Malaking bagay yun. Type agree kung naniniwala ka doon, di ba? So sino-sino yan? Agree nga kayo? Yan, very good, di ba? Mother, father, brother, sister, son, daughter, cousin, boyfriend, girlfriend, son, daughter, etc. Those people na kilala ka. Di ba? So, yun yung i-consider ninyo. If you're still new or sabihin natin hindi nyo pa sila na-approach, approach them. Mamaya may activity tayo, 1-minute activity, and I would like you to apply it right away. Now, sino-sino naman yung mga warm market? So, warm market naman is someone you know and who knows you. They may not be your best friend, but they're friends that you go out from time to time and have fun. Or literal, tinatawag nating mga acquaintances. So, pwede yan yung mga K-system. Okay, mga katrabaho, pwede natin gamitin yan. Mga kakakilala, ka-gym, ka-churchmate, ka-colleague, ano ba ba, lahat ng K. Mga naiisip yung K, sila yon. Mga warm market natin yan. Pwede nakakasalubong nyo sa daan, nakakasama nyo lagi sa pila, nakakasabay nyo sa jeep, nakakasabay nyo sa tricycle every now and then. Sila yon. Mga warm market yon. So, hindi nila alam kung wala silang idea mostly about yourself, pero nakakabatian mo na sila. Ang tawag dyan mga acquaintances. Masarap invite yung mga warm market. Okay? So, malalaman nyo kung bakit mamaya. What about the cold market? Ito yung cold market naman, literal, no idea at all. Hindi mo siya kilala, hindi ka na niya kilala. As in, zero. Okay? Ang masarap dito sa tatlong uri ng market na to, dun tayo sa hot. Okay, so what hot market muna tayo? Ang pinakamasarap sa hot market is madali silang i-approach. Okay. Ang disadvantage lang din ng hot market, kasi nga kilala ka nila, alam nila yung karakas mo, alam nila yung galawan mo. Minsan hindi na sila naniniwala sa'yo at sila yung nagdududa kaagad. Kasi they know you. Sabihin mo, di ba, mag-multivitamins, ang lakas-lakas mo nga lumamo. Di ba? Unhealthy nga, di ba? Parang ganon. They're the ones going to prejudge you or judge you. Kasi they know you well. Okay? So, accept the fact. Kasi kilala ka nila eh. Pero kung nakikita nila unti-unti may nagbabago sa'yo, definitely, masarap i-convince yung mga yan. So, yung advantage naman ng warm market, okay, medyo less yung rejection. Kasi warm yan eh. Okay? So, medyo lang yan ah. So, medyo less yung rejection natin dyan. Another advantage pa niyan is madali din sila i-approach. Kasi nga since acquaintance yan, so masarap silang i-approach. Yun yung mga market na yan na masarap i-approach. And then, ano magiging disadvantage niyan? Medyo may rejection.
medyo may rejection. Okay, makikita nyo doon may mga level-level tayo. Sa cold market naman, okay, mataas ang average, okay? Mataas ang average na to, hindi to medyo So kagandahan sa cold market natin, okay, so doon tayo sa advantage muna. Mababa ang rejection. Okay, cold market, bakit ganun mababa ang rejection? Okay, mababa ang pain tolerance makukuha mo dito. Bakit di mo sila kilala Walang emotional attachment na mangyayari. Okay, bakit? Kasi hindi mo sila kilala. Yun nga lang din, ang batting average na mapajoy mo sila, mababa. Okay, kasi nga cold. Parehas cold. Okay, mababa parehas yun. Pero kagandahan dyan, yung pain na mararamdaman mo is napakababa din. Now, let's move on with the other slides. So, ano yung mga gagawin natin for doing the prospecting? Yung purpose, who, and when. Purpose, anong pinaka-purpose ng prospecting? Guys, may pinagkaiba po ang prospecting at inviting. Doon nagkakaroon ng problema madalas yung mga associates. They thought when they say prospecting, ini-invite ka agad nila at sinesenda ng script. Yung tipong nakita lang niya online, sinenda niya kaagad ng script. Are you open-mind? Open-minded ka ba? Etc. Lahat na. Okay? Kasi excited ka Okay lang yun. Pero i-correct na natin siya ngayon. Ano ang pinaka-purpose ng prospecting mo? Number one is to gather information. Yun ang pinaka-literal na gagawin mo. To gather information kasi gagamitin mo yan as their weak point, as their weakest part. Kasi doon mo sila titirahin, okay? Kung nakita mo may sugat, may pain, lalo mong sugatan. Yun po siya. Di ba nakita mo nahirapan siya sa work? Lalo mo ipagdiinan. Oo nga, hirap talaga ng trabaho. Alam mo yung paycheck to paycheck ka. Lalo mo siyang gagatungan kasi sabi niya, alam mo friend, hirap na hirap na. Kunyari si ano na lang, si Ma'am Hazel. Sabi ni Hazel sa akin, alam mo Sir Glenn, hirap na nga ako sa pagtuturo Gagawin ko pa kay Hazel, gagatungan ko pa yan. Oo nga Hazel, ang hirap talaga, ganyan na ganyan din ako. Alam mo yung papasok ka, ang gwapo mo, so uwi ka ng mandirigma. Alam mo yun, sasaktan mo siya lalo. Kasi nga, that's what we call to gather information. Doon mo sila kukunin. Okay? Pangalawa, you connect. Importante to. Lagi ko binabanggit sa mga associates ko, you connect before you collect. Kasi alam ko you're really excited Nakita mo lang online, gusto mo kagad i-collect Gusto mo kagad pay in. Hindi, magkaroon ka muna ng connection. Literal, magkaroon ka ng magandang connection sa kanya. Bakit? You will add value. Ano yung i-add mong value sa kanya? Ano ibig sabihin nun? Nung birthday ba niya, binati mo siya? Nung nawalan siya ng kapamilya or mahal sa buhay, nakiramay ka ba? Nakita mo siyang pumunta sa isang lugar na maganda, in-acknowledge mo ba? Na-promote siya or yung anak niya nagkaroon ng recognition award? Na ano ba, tag dito, nagpapansin ka rin ba? Nung sabi niya, sinendan ka ng link, i-like mo daw, pusuan daw yung picture ng anak niya, pinusuan mo. Madami nagsend sa akin ng ganun, di ko pa alam kung nanalo yung mga anak nila. Okay? Ang napapaisip pa din ako. So, ano purpose doon? Why you will add value? To gain their trust. Yan ang pinaka-bottom line. You cannot invite your prospect if they don't trust you. Literal, okay? Zero. You cannot invite your prospect if they don't trust you. So, yun lang yun. Purpose, gather information. Pinaka-gusto kong banggitin sa gather information, literal, is makipag-chismisan ka lang. So, madalas ako nakipag-chismisan for 5 minutes, 10 minutes, may invite ko na yan. Ganun kabilis. Okay? Bakit kung hindi ko siya pinapahaba? Kasi nagkakaroon na tayo ng tinatawag na boredom na parang nangyayari ngayon is Q&A na. Literal, para ka ng NBI. You're asking for more information. Nabu-burn out din yung prospect sa'yo. So, kailangan meron ka pa ring, parang, pa-hint effect, patago effect, pa-curious effect. So, literal, makipag-usap ka lang sa kanya, mas maganda, mas maikli. Bakit? Para at least yung curiosity, mataas yung level. So, di mo kagad ibibigay sa kanya lahat. Hindi mo rin siya tatanungin ng susunod-sunod. Bakit? Kasi nangyari sa akin yan. Nung nagsisimula ako sa Yozana. So, meron akong prospect, tinanong ko sunod-sunod. Sabi ko, taga saan ka ulit? Ganon-ganon. O, saan ka na ba nag-work? Tapos, saan ka ba nag-aaral ulit? Ang nangyari tuloy, sabi niya sa akin, taga-NBI ka ba? Literal, yun po reply sa akin. Okay. So, napahiya ako. Oo nga, no? Sunod-sunod pala yung tanong ko. So, hindi pala siya ganun. Dapat yung natural na nakipagkwentuhan ka lang. Now, kasi because you are really interested sa kanya. So, who? Sino yung mga prospect na yan? Frank Cost. Ayan yung mga pinakagusto kong gamitin is yung family, relatives, neighborhood, classmate, organizations, and even suppliers or mga sweethearts, yung mga childhood crush nyo, childhood sweethearts, nung high school.
part pa rin sila ng prospect ninyo. And lastly, yung case system. So literal, paulit-ulit, napapakinggan nyo yun, yung mga case system na yan. So kung list down natin yun, napakarami. Again, simulan natin ka-churchmate, katrabaho, kakilala, kapitbahay. Basta lahat ng K na naiisip ninyo. Di ba? So yung Francos na yan, very useful to. Gamit na gamit ko din yan until now. Okay? So, yan yung mga prospect ninyo na huwag mawawala every now and then. Okay, kailan siya ginagawa ang pamamrospect? When? Every day. Do it every day. Type nyo nga dyan guys sa chat box, every day. Hindi ko sinabing every hour kasi hindi nyo naman ito magagawa literal every hour. I'm asking you to do it every day. So if you cannot do it every hour, at least every day. Right? Wala kang ibang gagawin kundi makipag-chismisan to gather information and later on to add value. And of course, lastly, to gain trust. Bottom line, ang pinaka-goal mo lang to prospect is to connect and later on, mag-collect. Gather as much or as many as you can na information na makukuha sa kanya para later on, pag may sugat na siya, lalo mo siyang susugatan. Nandiyan yung kumaalala guys ha, pag na-prospect kayo, nakita ko na yung sugat. Lalo, lagyan mo ng suka, ganyan, lagyan mo ng asin, saktan mo siya. Okay, literal. So, papaano tayo ngayon ng prospect? Kasi alam mo na kung sino, ano yung purpose, kailan, di ba? How to connect. So, use clam or form. This clam is very useful for me since natutunan ko to kay Mentor Simon Chan. Okay, si Mentor Simon Chan, siya ang ating mentor. Alright, sino po nakakilala sa kanya, di ba? So, I'm really excited na ma-meet siya in person soon. Alam ko si Coach Diana na-meet na to in person sa Mentor Simon Chan. Ako gustong-gusto ko siya makilala. Kasi na-follow ko siya sa Facebook. I-follow niyo po siya sa Facebook. Marami kayong matututunan sa kanya in Instagram. Okay, so how to connect? Use clam. Comment, like, add message. Again, balik tayo ulit. Anong purpose natin? To connect and to add value and to gain trust. Mag-comment ka. Kunyari, nakita mo siya nag-post. Yung anak niya na-awardan. Bumati ka, magpapansin ka. Again, literal ang term mo, magpapansin ka sa kanya. Para malaman niyang buhay ka pa. Okay. Yun. So, yun ang pinaka-purpose natin or purpose mo, malaman niya, you are still existing. Remember, sa Facebook, may tinatawag tayong algorithm. Hindi lahat nakikita ko ano yung pinopost mo. So, to know that way is, of course, maging active ka. So, di ba ngayon sa Facebook ngayon, kung you are in professional board, may tinatawag doon na engagement. So, doon sa engagement na yan, makikita mo kung gaano kataas yung average or daily average mo pagdating sa pakikipag-engage sa client mo, sa network mo, and so on and so forth. So, clam. So, comment. Kung magpapansin ka sa kanya. Birthday niya, bumati ka. Pero ito yung pinaka-tip ko. So, isa sa mga prospect ko right now, kasi bago ako kanina pumasok sa Zoom, prospect din ako. Isa sa mga prospect ko, nakilala ko siya sa LinkedIn. And nakakatuwa kasi inad ko siya sa Facebook. Ngayon nalaman kong birthday niya. So binati ko siya ng birthday niya. Ay, kahapon pala yung birthday niya. Okay? So binati ko siya kanina. Bumabati ako madalas pag birthday, hindi mismong araw. Hindi ko siya binabati during the day ng birthday niya. Why? Kasi maraming bumabati sa kanya, hindi kanya mapapansin. So batiin mo siya yung after or mga 2 days, 3 days, mga ganyan. Sabi mo sa kanya bigla happy birthday. Literal magiging sagot niya, ay friend, 3 days ago pa yung birthday ko. Ay, 3 days ago pa ba? Sorry ha. Okay. Belated happy birthday. Basic kasi ako sa dropshipping business ko eh. Bila may segue. Bila may segue. So like, react dun sa mga post niya. Magpapansin ka sa kanya. Guys, wala tayong ibang gagawin kundi ganito lang. Okay, mag-add ka, continuously add people to your Facebook, IG, mag-follow ka sa LinkedIn. Sino dito yung mga LinkedIn? Ako, gamit na gamit ko LinkedIn. Maganda po ang LinkedIn. Pero sa ibang topic kasi yan, if you really want to know more about that, maganda po ang LinkedIn. Message, yan, di ba? So, continuously message those people na tingin mo pwede mo maging prospect. Tingin mo pwede makasama sa organization mo. So ngayon, maganda kapag nagkaroon ka na ng clam, maggagamit ka of course ng form. Ito na yung nag-gather ka ng information. That's the purpose of forming. Makipag-chismisan ka lang. Para may basihan ka, para align yung chismisan nyo at makuha mo yung tamang information, gumamit ka ng form. Pag-usapan nyo about family, occupation, recreation, message. Pero do it naturally. Huwag mo sabihin, friend, pag-usapan mo natin family mo, later occupation ha. Tapos recreation. Okay? Huwag ganon, guys. Ibablock ka niya. Okay? Yan, friend ka niyan. Maka-reply niya sa'yo, you cannot reply on this conversation. Gawin mong natural na you really excited to know more about him
to know more about her. Why? To look for the sugat. Babalik ulit tayo doon para makita mo yung sugat. Okay? Now, sino-sino yung mga prospect na magandang i-approach ka agad? Kasi syempre may mga background or may idea ka na sa mga prospect mo. Of course, who can start now? These are the people who really can start now. Ay, later muna pala yan. Dito tayo. How to choose your market or how to choose your prospect. Use Mint. Guys, I know this is an old school approach. Napapakinggan nyo to since day one. Nag-start ka sa Usana. But still, this is really, really powerful. I was invited to Usana. Wala po akong money. I'm just only motivated. Sino dito yung nag-start sa Usana walang money, motivated lang? Type me. Tingnan natin sa chat box. Sugat. Yeah, sugat. Masa sa chat box. Type me. Sino dito yung walang money pero you are just only motivated? Ako isa yun. Okay? Sino naman dito yung may money ka na, motivated ka pa? Eh di ikaw na pinagpala. May money ka na, motivated ka pa. Di ba? Mapapasana all ka talaga. Tama, Coach Jenna, di ba? So, yun yung masarap, di ba? So, for sure, may mga prospect kayo naisip na ganyan. May money na siya, motivated pa. Pak, ang sarap niyan. Motivation yung sugat na. Okay? Tama ka dyan. Motivation sugat lang. Influence. Okay? Take note guys, wala pong taong pinanganak na putok sa buho. Lahat po yan may kakilala. Mapa-introvert man yan or extrovert, lahat po yan may kakilala. So good example natin no other than our very own mentor Sean. Siya yung good example ng introvert para sa akin eh. Diba? Pag nakita mo yan, pag nakasalubong mo yan, literal yan, dire-diretso maglakad. Nakakatawa si mentor Sean eh. Minsan magkasalubong na kayo, nakayuko pa rin yan. Babatiin mo muna siya. Diba? So, he is a good example of being an introvert. So, sa mga nakakilala po sa kanya, ayan po si Mentor Sean. Okay? And belated happy birthday, Mentor Sean, kung nandito ka man. And needs. So, kailangan sa form, mapapalabas natin yung needs. Ito yung sugat, kasi nga lalo natin siyang susugatan, di ba? So, alamin niyo yung needs niya, mapaproducts man yan, opportunity man yan. Then lastly, add value. Yung sabi ko nga sa inyo, pag nakapag-add ka na ng value sa kanya, you gain the trust. You can invite him or her. Ang sarap po niyan. Okay? And sino ngayon yung mga tao that we can really start up? May money, may authority, may credit card. Dito madalas nagkakamali yung mga prospect or mga associate. Excuse me. So they know they have the money. In-invite niya yung kaibigan niya. For example, in-invite ko si Tito Leo. Nakita ko si Tito Leo mukhang big time. Okay? Mukhang big time eh. In-invite ko. Tama. May trust na rin siya sa akin. May trust na rin siya sa akin kasi pamangkin niya ako, kunwari. So, invite ko si Tito Leo ngayon. Ito ang pinakamahirap. Mukhang big time si Tito. Pagka-invite ko sa kanya, ang problema, nagustuhan niya yung Usana. Pero, yun pala, si Tito, i-consult pa niya sa asawa niya. Okay, nako, patay tayo dyan. So, hindi ko na-invite si Tita. Si Tita pala ang decision maker. So, nagkaroon ng problema. Anong madalas nangyayari pag ganun? Sasabihin ni Tito, naku, sasabihin ko muna kay Tita mo, ha? Kasi alam mo naman si Tita mo, eh. Patay tayo pag hindi ko sinabi yan. Ganyan, 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 ganon, ganon. Maraming sasabihin yon. So, sinabi niya ngayon, eh, sabi ni Tita, no. Wala na. Sira na ang plano. So, if you do have a prospect na mag-asawa, may fiancé, may partner, as much as possible, invite them together. Both. Invite nyo na parehas. Huwag nyo na pahirapan yung sarili nyo kasi mahirap tatanungin pa niya sa asawa niya. Alam nyo naman 100% pag tingnan sa asawa niya, hindi na bumabalik. Alam niyo yun. Sino naka-experience dito? Wala na bumabalik sa inyo. Di ba? And lastly, my credit card. Naalala ko, nagtanong ko isang beses, prospect ako that time, 2015, 14, ganyan. Nagtanong ako sa Facebook. Sabi ko, ano bang klaseng ano ba gandang klaseng credit card ang meron dapat ngayon? Mastercard or Visa card? O yun, sinuus ko sa Facebook. Sabi ko, crowdsourcing, ano ba gandang klaseng credit card pagdating sa mga benefits? Mastercard or Visa card? So ngayon, tingin nyo, sino yung magre-reply doon sa comment? Yung may credit card. O ngayon, alam ko na kung sino may credit card. Sige, forming tayo ngayon. O, diba? Chismisan method. So, pwede nyo gamitin ganong style. Para at least, again, you are adding value, kwentuhan. So, pwede nyo gamitin yun. So, Mac. So, I hope may natututunan na kayo, guys, ha? Nakakapag-add tayo ng value. Ngayon, bigyan ko yung mga example. Ito yung mga prospecting style ko. And example, meron na rin yung mga approaches na ginamit ako.
Pero again, disclaimer, hindi ibig sabihin kung naging effective sa akin, magiging effective sa'yo. So be creative in approaching your client. So this is my cousin from United Kingdom. So ini-invite ko na siya way back. Pero hindi ako makapag-invite directly kasi ka-close ko siya eh. Kasi during that time, konting kwento, anim sila magkakapatid, puro babae sila. So during that time, yung tita ko tuwang-tuwa, inadapt niya ako for the meantime para magkaroon sila anak na lalaki. So naging ka-close ko tong mga pinsan ko na to. Kasi mga pinsan buo ko sila. So I invited her, pero wala akong lakas ng loob. Ito yung pinakamasaklap. Sabi ko sa kanya dito, KP, hello, kamusta na? Okay naman, Glenn, ikaw. O, di ba, old school yung kamusta na, no? Pero syempre, ka-close ko yan eh, kaya walang problema. So, medyo din maganda. Pinag-uusapan namin during the pandemic, COVID, at chuchuchu, ganyan. Eto, literal, in-invite ko na siya directly kasi ka-close eh. Free ka tonight, UK time. Oh, ito malapit. Ito yung reply sa akin, no? Glenn, may sasabihin pala ako. May kumausap sa akin regarding Yusana. Tapos nakita ko yung picture mo sa UK. Nakita niya yung picture ko sa UK. Nakarating yung picture ko po sa UK. So hindi pa ako nakapunta ng UK pero yung picture ko, yung pangit kanina, nakapunta po yun sa UK. Yun yung nakita niya doon. May nag-present daw sa kanya, hindi ko alam kung sino eh. Alam mo naman tayo, sikat. Charot. Okay, so dami niya. Di ko ina-expect na Yusana kasi di naman niya sinabi sa akin agad. Pasensya ka na, baka simple yung sasabihin nyo. Actually, mahaba tong conversation. Sabi ko sa kanya, ito yung pinakamagandang balita. Tanong nyo kung ano. Ang tita niya kasi, okay, naninang ko long time before, sa akin talaga kumukuha ng product sa Philippines pa lang. Okay? So, dun ko siya kinuha. Eh, tandaan nyo, blood is thicker than water. Di ba, hot market? I hope nakukuha niyo yung punto ka. Blood is thicker than water. So, sabi niya, sabi ng nanay, kay Glenn ka mag-join. Toing! So, diba? So, she's one of my PVPS in UK. So, on the spot po yan, napa-join ko siya. In the UK, imagine mo during the pandemic, di ba? So, yun yung pinakamaganda sa kanya. Di ba? So, ginagawa niya si Sana part-time until now she's one of my user in the Sana. Pero bago siya full-time user is naging PVPS pa namin yan. So, amazing! Di ba? Kaya siya. Basta, lalaksan mo lang talaga ang loob mo. Okay, that was July 2020. Yan ang example ng isang hot market, yung pinsang buo ko. And isa pang good example ng hot market, of course, yung aking fiancé, si Coach Monique, siya yung good example ko. Lagi ko siyang kasama. Di ba? Pero kung di ko sinabi sa kanya yung Yuzan or hindi siya yung una kong in-invite, eh baka ngayon hanggang ngayon, di ba? Nagdududa pa rin siya kung ano yung ginagawa mo, yung partner mo. So, invite mo na kagad yung loved ones mo. Ito naman yung warm market. Okay? Yung warm market naman, ito yung sa mga prospect ko din, way back 2015. So warm ko lang siya kasi during that time, nag-aaral pa ako sa Cavite State University. So working student kasi ako for 4 years. So nag-work ako literal sa isang hotel. So may in-invite ako nung kaibigan. May nakilala ko nung kaibigan pero hindi ko masyadong ka-close. Kumbaga kakwentuhan lang. So in-invite ko siya 2015 pa lang pero hindi ko siya nakuha kasi nga nangyari lumipad na siya ng Vietnam. So ngayon in-invite ko ulit siya. Ayan, basahin niyo na lang diyan sa script ay yung kwentuhan namin. So tinanong niyo ako bigla saan daw ako nagwo-work tapos sinagot ko na siya. Ito yung sabi ko di na ako nagwo-work Ate AJ since 2015 kasi nag full-time na nga ako sa dropshipping. So, ito yung maganda. Sabi niya, oh really, I haven't heard about dropshipping. Ganun, etc. Blah, blah, blah. So, sabi ko, since 2014, nag-dropshipping na ako. So, to cut the long story short, siya na nag-offer sa sarili niya para malaman ang Yusana. O ngayon, on the spot, na-join ko po yan. Nasa Vietnam po siya. Okay? Pero right now, she's doing Yusana as her part-time business. So, nagraran po yan ng PVPS. O, di ba? Ang sarap. Ang saya. Di ba? Yun yung pinakamaganda. That's a warm market. That's a good example of warm market. Again, approach. Ayan na po siya ngayon. Okay? So, napa-join ko na po siya in Yusana. So, again, from hot to warm. Ito naman yung cold market. Nakilala ko na po ito sa LinkedIn. So, if you really want to know more about LinkedIn, masarap pong matuto pagdating sa LinkedIn. Sa cold market kasi, ang baba kasi ng pain na mararamdaman mo. Kasi ano yan eh, cold market yan. So, this is May, one of my cold market in LinkedIn. Literal, sinandan ko lang siya. Sabi ko, May, thank you for connecting. Kasi may mga script po dyan pagdating sa LinkedIn. Paano, pag kunyari, connect ka niya, paano yung mga tamang script. So, thank you for connecting me. Sabi niya, it's my pleasure. Direct to the point.
Ito yung pinakamasarap mag-invite sa call market. You can invite them directly, especially sa LinkedIn. Hello, May, how are you? Blah, blah, blah. I want to ask a favor. I'm in the business venture, etc. Ito yung sagot kagad ni May sa akin. Yes, sure. I think I'm available naman po tomorrow 8 p.m. Boom! Set ka agad. Pag nag-no siya, fine for me. Kasi I tried that already. Di ba? Marami din po ako rejection sa sa LinkedIn na wala akong pakialam. Okay, may WPA kasi ako eh. Wala akong pakialam attitude. Kung nireject niya ako, lang. So yan, na set up ko yung Zoom and right now she is one of my PPPS direct sponsor. Cold Market. Okay? Explore nyo po yung LinkedIn, di ba? Gusto nyo paano nyo matutunan yan? Madami pong tips dyan, okay? And bigyan ko kayo ng short activity. I hope I do have more time pa. So, 1 minute lang, bigyan ko kayo ng activity. Use Clam. 1 minute activity tayo, guys, para at least gusto ko maramdaman ninyo. Very fast. Your time starts now. Use Clam. Comment, like, add, or message. Mapa-IG man yan, Instagram, or LinkedIn. Use this one. Mag-Clam po tayo right now. And i-maximize natin to. Okay, go. 1 minute. Your time starts now. Okay? 40 seconds. Tapos na 10 seconds. So, bilisan nyo. Dali, mag-comment kayo, mag-like, mag-add, or message. Kung sino yung makita nyo sa wall, di ba? 30 seconds. Last 10 minutes na lang po and I'm done with my presentation. Okay? What else? Okay? 20 seconds. Comment, like, or react, add message. And last 10 seconds. And then i-type nyo sa chat box, ilan yung na-comment mo or like mo or na-add mo. Okay, syempre 1 minute lang yan, definitely hindi naman yan ganun karami. So i-type mo lang dyan sa chat box mo, isa lang yan, it's fine, pero at least naramdaman mo in 1 minute na pressure ka. Okay? Di ba 1 minute lang at least sa pressure ka, di ba? So yeah, mag-comment, like, and add. So ilan? O di ba, type nyo sa chat box. Oh, ayun, nakaisa. Or like 3, very good. Oh, yun, very good, 'di ba? Congratulations sa mga gumawa ng ating simple activity kasi gusto ko lang maramdaman na you are still there at nakikinig sa ating chat box. Just do it, 'di ba? Now, let's move on with our inviting. So, paano naman nag-i-invite? Kapag may check na lahat ng form, pwede na tayong mag-invite. May family, may occupation, may recreation, message, tapos may highlight pa ng Mac. Boom! Pasok na yan. Okay, pwede na ma-invite yan. And then, ano yung mga key point natin? If you're going to really be aggressive pag nag invite ka. Key point number 1, be confident. Huwag kang mahiya. Remember this, people need you more than you need them. Always remember this. People need you more than you need them. Kailangan ka nila. Okay, especially kapag alam mo na yung sugat nila. Number 2, keep it short and simple as much as possible. You kiss them. So, as you can see, kung mababalikan natin yung mga sample na nakipag-usap ako sa mga prospect ko, wala po akong binabanggit na Yuzana literal unless sila na yung mag-o-open. Saka ko nababanggitin sa kanila yon. Pero pag wala silang idea, I don't need to mention it right away. Okay, be bold in sharing the goodness of Yuzana. And lastly, send script. I know you do have sample script on your per line. May mga sample script kayo. Pwede nyo pong gamitin yun, i-maximize nyo. Ako, maximize ko yung script na nakuha ko sa NextGen. Gamit ko sila. Tama? So, ngayon, ito yung pinakamaganda. Yung do's and don'ts ninyo pag nag-a-approach or nagsisend ng script or sabihin natin nag-i-invite. Banggitin nyo po ito. Yan, nasa screen na yan. Hindi ko na po yung babasahin. Huwag nyo rin po babanggitin yung Yuzana. Nalimutan ko yung dagdag dito. Never tell about the Yuzana. Hindi dahil sa hindi ka proud about your company. You're really proud. We just want to avoid yung misconception or misinformation about the company. Why? Kasi madalas ang mababanggit nila is mahal yan, alam ko na yan, na-offera na ako niyan, 'di ba? Invite yan, 'di ba? So mga ganun or whatsoever gagawin nila, itatype nila sa chat or sa Google, i-search na nila. So, pinaka-bottom line, anong pinaka-bottom line natin dyan? Sell the meeting, not the business or products. Ang pinakaunang binibenta mo pag nag invite ka is the meeting itself. No other way around, okay? So, ito yung sample script. Okay, nagamit ko. Okay, so, tinan nyo na lang kung screenshot nyo yan. Kung meron na kayo niyan, better. Kung wala pa, screenshot nyo. So, you can modify this one. Again, depende dun sa client ninyo or sa prospect ninyo.
Hindi lahat kasi yan mag-fit. Hindi lahat yan magma-match dun sa client ninyo. So what you're going to do is to modify it. Nalaman nyo na yung kahinaan niya, pwede nyo nang pasukan ng script, ng magandang script na nakita nyo sa screen. Meron din akong script na ginagamit ko sa LinkedIn. So, hindi ko lang nilagay dito kasi baka hindi naman lahat may LinkedIn. So, if you know to know more about yung script ko sa LinkedIn, pwede nyo po ako i-follow sa Facebook, then send ko sa inyo yung sample script na ginagamit ko sa LinkedIn. And for me, I can say, effective siya. Kasi marami po ako nakukuha sa LinkedIn, okay, na nakakausap, di ba? And nakapresentan. Yung isa nga ngayon na really interested to buy the products right now kasi pinangako niya yon, binati ko lang siya ulit ng birthday, yon from LinkedIn ko po yung nakilala. Cold market din yun. So yan, nag-screenshot na ba? 3, 2, 1. O, yan, bagong lecture type ngayon, screenshot na. So, ito yung sample ng sabihin natin inviting or setting up. Kung mapapansin nyo dito sa setting up, I'm giving them direct or sabihin natin specific time when I'm inviting them. Mapapansin nyo dito sa isa na pa-join ko na cold market din, sabi ko sa kanya, tomorrow night free ka ba mga 7 p.m.? So for example, ang araw ngayon ay Wednesday, sasabihin ko sa kanya, free ka ba tomorrow night ng 7 p.m.? So ganyan, 7 p.m. Directly, binibigyan ko na siya ng oras, wala nang paligoy-ligoy. Kasi na-form ko na to eh. Okay? So, nakuha ko ba siya? Yes, pay in po siya. Okay, cold market ko po siya from Davao. So, napa-join ko po yan. Ito pa another sample ng pagbibigay ng specific. Kamusta, Fane? Blah, blah, blah. Binigyan ko na kagad siya. Are you okay tomorrow ng 10 a.m.? Kasi alam niya na yung dropshipping. Interested siya eh. Kasi na-form ko na din. Are you okay tomorrow 10 a.m.? Kunyari, Wednesday ngayon. Tomorrow, Thursday, 10 a.m. Boom. Sabi niya, pwede niyo po ako i-Zoom meeting. Update ko po yan. Kailan? Sige po, pwede naman pala. Friday, 10 a.m. That's how you set. Direct to the point. Isa pa, sa mga cold market ko, LinkedIn. I'm giving them exact or option na sa time. Yung 3 p.m. to 5 p.m. Binibigyan ko din sila ng option. Tama? Para at least mamili sila ng oras nila. Especially sa LinkedIn kasi mga busy dyan, mga nag-work, naghahanap ng opportunity. Masarap talaga sa LinkedIn. Marami naghahanap ng opportunity dyan. So yan mga example, makikita nyo dyan sa screen. I'm giving them the option and I'm giving them directly what time specifically. Huwag po kayong magtatanong kung kailan sila magiging available kasi never sila magiging available. Trust me. Never. Tatanungin mo yung prospect kung kailan ka available. Wala pong ganun. Bigyan nyo na sila ng oras. Bigyan nyo sila ng option. Kailan ka pwede? Monday or Tuesday? Anong oras? Umaga, gabi, tanghali? Or kaya bigyan nyo specific. Pwede ka ba ng 8 p.m.? Pwede ka ba ng 9 p.m.? Meet to meet tayo or face-to-face tayo or via Zoom? Are you guys learning? May natututunan ba kayo? Type yes kung may natututunan ka. Diba? I'm almost done. So, 1 minute. Send script. Meron tayo activity. Madali lang po kasi inviting. Especially kapag nakuha mo na yung forming, that's why very short lang yan. So, now, I'll give you another 1 minute. Send any script na nakita nyo doon. For sure, may mga na-form ka naman. Di ba kahapon, pwedeng kagabi. So, mag-send ka ngayon ng mga script na na-screenshot mo or kung may ready script ka na, mag-send ka na ngayon. So, I'll give you 1 minute. So, your time starts now. Go. So, yan. Mag-send kayo ng script. Mag-send kayo ng mas marami, mas maganda. Okay? Ako wala akong ginagawa kundi mag-send ng script every now and then. So, yung profile ko kasi ngayon sa Facebook is naka-public. So, isa pa sa mga nakakuha ko doon ng market is through Reels. Nakakakuha po ako ng market doon. Okay, yung mga nagpa-follow. So, I really love it kasi lumalawak yung network. Yung community ko ngayon lumalawak. So, hindi ako naubusan ng market for 10 years. Diba? So, if you really want na huwag maubusan ng market, habang inubos natin yung 1 minute natin, bigyan ko ng mga idea. Join sa mga community, 'di ba? Meron ako na pakinggan last time, sumali siya sa mga fun run, sumali siya sa mga ganung activity just to have more market. Ako naman, hindi ako mahilig sa mga ganung activity, so nag-join ako dahil mahilig ako gumawa ng mga videos sa Reels ako. Okay? Nakakakuha po ako ng market doon. So, pwede nyo pong gawin yon. So, last 30 seconds tayo. So, I hope may nasendan ka na ng script, di ba? So, yan. So, pwede nyo pong gawin yon. Ako, nag-join ako sa community ng LinkedIn. Instagram din ngayon, minamaximize ko na din. Again, anong purpose ko? Pinapalawak ko ang network ko. So, if you really want to do that, simulan nyo na siya ngayon. Okay? Para hindi ka maubusan ng market. And remember,
yung mga prospect nyo po na hindi nyo naman na sendan nyo dati ng script, tinira nyo subukan i-invite at hindi nyo na pa-join, prospect nyo pa rin sila. Huwag kayong magsaulian ng kandila, okay? Huwag nyo sunugin yung bridge between you as a friend. Tandaan nyo yung prospect ko na napa-join ko from Vietnam, 2015 pa yun. Okay, last 10 seconds tayo. Prospect ko siya 2015, pero ngayon ko siya napa-join. Imagine mo 9 years ago. Oo, di ba? So, kaya lang ikaw inaway mo, di ba? In-unfriend mo. Eh, di wala na. Huwag mo i-unfriend, ha? Okay, done! Okay, ilan po ang nasendan yung script? Type nyo nga yun sa chat box. Kahit isa lang yan, okay lang. At least may ginawa ka. Si Lord nang bahala sa'yo dyan. Mas lalo kayo may bless, di ba? So, isa lang yan. Okay lang yan. Nakadalawa ka, tatlo. Oy, dalawa. Very good. Oh, congratulations po again sa mga nakipag-participate and I really love it and I really admire you guys. Naniniwala ko na mas mag-grow ang business mo because ina-apply mo siya. Okay. So, lastly, iiwan ko na to sa inyo guys para at least mas maging productive kayo in doing your prospecting and inviting. Siguro in our secret kung bakit mas na lumalawak, in myself na lang, kung bakit mas lumalawak ang market ko. Number one, I'm doing it intentional. So, be intentional in doing it. So, literal, gawin mo siyang buhay mo. Isa na siyang bloodline. Diba? Kung ikaw kumakain ka araw-araw, naliligo ka araw-araw, gawin mo na rin to araw-araw. And lastly, be consistent. Gawin mo na siyang part ng routine mo. Sabi nga lagi ng mga mentor, you prospect as you go. Be intentional and be consistent. And lastly, take action on that one. Araw-arawin mo siya. Araw-araw ka ba naliligo? Of course, lalo ngayon. Minsan nga 2 beses na sobrang init. Gawin mo siya parang ganun. Gawin mo siyang habit mo na. Yung tipong kukulangin ka sa isang araw, kulang yung buhay mo, or kulang yung isang araw mo pag wala kang nakachismisan. Okay, wala ka na sendan ng script. So again, lastly, be intentional and be consistent. And of course, if you want to learn more tungkol sa akin or if you want to know more about prospecting and inviting, about sa LinkedIn, di ba, yung social media marketing na yan, you can follow me on my social media platform. Di ko pala nalagay dito ang aking LinkedIn. Yan, you can scan my QR code and follow me on Facebook, on Instagram as well. Huwag na po yung independent associate na yun. Sana member na po kayo. Okay? Baka mag-member pa kayo eh. Okay? So again, thank you so much. I hope nakapagad ako ng value sa inyo. And let's be excited. Again, be intentional and be consistent. So, back to you sa napakagaling nating host, Miss Gemalis. Grabe, sobrang perfect. Sobrang perfect ng ano natin ngayon, Sir, Coach. Coach Glenn, thank you so much sa napakagandang training natin this morning, no? Grabe. We have so we are so inspired this morning, no? Tsaka napaka-powerful ng mga insights na binigay mo sa amin ngayon. Grabe. We are truly blessed and inspired. Grabe. Wala bang matinding palakpakan dyan kay Coach Glenn? Grabe. Thank you, Coach Glenn. Ayan, no? But before we end our training, no, meron lang po akong i-share na announcement sa inyo, guys. Please wait. Ayan. I-share lang po ako, guys. Ayan. I-share tayo ng announcement. All right. Okay, nakikita nyo guys? Nakikita nyo po ang announcement natin? Ayan, okay. For our Monday Hustle. Ayan po, nakikita nyo na po? Ayan guys. Nakikita nyo po yung ating Yes, Coach. Yes, screen? Coach. Ayan, go for our Monday Hustle on May 13, 7:30 p.m. Grabe. Si Mentor Marie Chris Sarmiento, our Executive 2-star Diamond Director, Top Growth Philippines from 2021 to 2023, Top Asia Pacific Growth, ang dami nito, grabe. Asia Top PPPS Creator, 6 times Top 50 Growth Qualifier, Multiple Travel Incentive Qualifier, League of Champions Qualifier. She is a BSBA major in Financial Management, major in Accounting. Grabe, actually, nung nasa Malaysia tayo, di ba? Parang siya palagi, si Mentor lagi yung nakikita kong umaakyat sa stage.
Grabe, no? Tapos sabi ko, grabe, kailan kaya ako aakyat din dun sa stage? Parang gusto ko rin yung mayat-maya tinatawag yung pangalan ko. Di ba? Sino sa inyo yung grabe, yung ganun yung moment na yun na nakikita natin si Mentor. Nakaka-proud at the same time kasi di ba she is waving the Philippine flag? So tayo talaga, kahit nandun lang tayo sa audience, talagang we are very happy na makita na yung isang kababayan natin, di ba, from the Philippines, nandun sa stage and talagang proud na we belong to the same country, di ba? And so our next announcement, guys, wait. Okay. Wait lang, guys, ha. Medyo nagahang pa lang ang aking... Okay. Okay. Ito, guys, nakikita nyo? Guys, nakikita nyo yung screen natin? Wala pa po, Coach. Ha? Not yet, Ito not naman yung yet. sa income booster, medyo nagahang lang yung aking nagahang lang yung aking, ayan, medyo nagahang lang yung aking aking tablet. Ayan. So, yun coach, thank you so much po no sa inyong time. And thank you all to all our participants, especially to all our guests this morning. So please, 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 especially to all our PPPS runner, please talk to the person who invited you this morning. Ayan na, this morning, gawin nyo na yan. Not tomorrow, not next week, not next month, and definitely not next year. It should be done today. Ang dami nating learnings na natutunan kay Coach Glenn. So dapat hindi natin yan guys pinapalagpas. Kasi sayang naman lahat, di ba? Napakaganda ng training natin this morning. So dapat talaga ngayon natin yan gagawin kasi sayang naman yung energy and momentum. Actually, before we end, no? Yes, before we end. Actually, ang ganda ng training ni Coach. Medyo ginagawa na rin naman natin siya. Actually, bigyan ko kayo ng konting ng idea about me. Kasi ako coach, hindi ako masyado talagang mahilig mag-like at saka mag-comment sa mga FB friends ko. Medyo suplada talaga ako. Pero because of Yuzana, napabago niya yung isang Gemalis Francisco. Grabe. Alam niyo ba, every time na dumadaan sa newsfeed ko, talaga yung mga birthdays, ayan, tapos may mga recognition, basta anything na makikita ko sa FB ko, nila-like at nagko-comment talaga ako. And even birthdays, di ba, nagko-comment din ako at nagpo-personal message ako sa kanila. Ang purpose is to start a conversation. Kasi di ba, once na you have a conversation na, ang dali na lang talagang makipagkwentuhan kasi sila na rin mismo magtatanong sa'yo, kamusta ka? Anong ginagawa mo? Once na nakapag-build up ka na kasi at nakapag-start up ka na ng conversation, napakadali na lang yung mga susunod na steps natin. So yung mga sinabi ni Coach Glenn, nakatulong talaga ng malaki yan. So sa mga PPPS runner natin, guys, gawin nyo na today, ha? Today nyo dapat gagawin yung tinuro ni Coach Glenn. Ayan. So again, join us again for another power hour of learning and inspiration. Once again, this has been your host, Gemalis Francisco. Thank you so much and God bless everyone. Thank you, guys. Bye. Ay. Nalubat.